Hello, magandang gabi po. Bago maghating gabi, nais ko muna kayong bibigyan ng isang napakaganda, napaka-sustansya na usapin. Maaring balita rin ito kasi ito pa hindi pa nailabas. Ito ay maging balita dahil ito po'y punto ng pagkakagusto ng mga mamamayan, lalo na sa mga Muntinlupa. Patungkol po ito sa pangyayari na dapat nilang malalaman. At ito pong kasong ito nga pang i-discuss ay magugulantang ito, magigimbal ito sa lahat ng mga nangingibig sa katarungan na kailan ba kaya magkaroon ng totoong katarungan sa Pilipinas. Gayon, ito naman pong ating tatalakayin ay isa na namang halimbawa na kung saan wala talagang kalaban-laban ang mahirap sa katarungan. Sa usaping katarungan, kapag ang mayaman ang iyong kalaban. Dito, ang aming tatalakayin ay yung mga maralitang tagalungsod sa Muntinlupa na ang kanilang eksaktong address ay sa kilometer 32 West Service Road sa Muntinlupa City. Kung hindi kayo tawagin, tama ba kung Westville sila? Westville? Horseville. Okay. So ngayon sila po ay biktima ng kanilang mayor na kanilang binoto. Ang mayor nila ay Soropi Biason. Biktima rin sila ng kanilang congressman na kanilang binoto rin na si Attorney Jaime Fresnedi na pumirma din, kaya kampihan nyo kami mga taga-DDS kasi pumirma din ito sa impeachment ni Sara Duterte, ito si Fresnedi. Para lang makakuha ng 150 million na soft project na AKAP na 25 million at DAIX na 25 million mula kay Romualdez. So, ang kalakaran po sa gobyerno natin po, ang halos lahat po na namumuno sa ating pamahalaan, mabibilang mo na lang sa iyong daliri. Siguro bilang ko lang, si Magalong ng Baguio, atong si Vico Soto ng Pasig, at ang isa kong pwede may dagdag, si Governor Dolor ng Oriental Mindoro. So, pwede pang pumasok dyan kasi sumama sa grupo nila si Mayor Hataman ng Basilan City sa Isabela City sa Basilan Province, Basilan Island. So, magandang gabi po kay Edgar Nacion. At sana ang ginagawa mo rin sa iyo, nag-mirror ka para isabay vlog live din sa iyong turuan kita kung paano mag-live kung pupunta ka na sa aking lugar. Na halimbawa nag-usap tayo, nagla-live ako sa akin, magla-live ka rin sa iyo, sabay-sabay. So anyway, ang ating unang pag-usapan ay yung mga yung mga na-demolish na actually. Partially demolished na sila pero may natitira at kahit na wala na silang bubong, giba na yung kanilang bahay. Nahihiga sila doon at payong lamang sana ang kakampi nila laban sa ulan o laban sa kung anong tawag mo diyan sa mga hamog. Laban sa hamog, yung malalaking payong na ginagawa nilang bubong sa tinutulugan kasi wala na silang bahay. Ang dagdag na problema nila po ay ang kanilang kuryente ay pinutol na. So ngayon, ang kanilang kakampi na lamang ay araw. So kung may araw, saka lamang sila magkakaroon ng kuryente pang charge sa kanilang cellphone. Yun po, mayroon po silang maliit na kaya gusto ko, kung sino man ang mayaman na nakikinig sa akin ngayon, kung pwede po, magpadala kayo ng maliit lang, bumili kayo ng maliit na portable na solar charger. Yung ibibili pag may araw, tapos may battery na maliit, doon sa battery, sinasaksak ang cellphone. At sa battery na maliliit, doon kinakarga ng solar panel ang kuryente. Yan pong technology, napakasimpleng technology lang yan. Pero siguro gagawa tayo ng diskarte para matulungan sila. So anyway,
Maaaring mangyari, bibili ako sa binundo siguro material, tsaka i-kuan ko na lang. Ang mangyari, i-assemble ko na lang, tapos i-donate sa kanila. Titingnan natin ang efficiency. With this, ay pwede tayong makagawa na nga ng industriya. So anyway, what is important here is, pinutulan sila ng kuryente, pinutulan din sila ng ng tubig. Ay, paano ba napuputol ng tubig? Ang pinutol pala, linya ng tubig, no? Pinutol ang linya ng tubig, hindi mo naman maputol ng tubig. So anyway, wala na silang hindi makaligo. Ang sabi ko nga, parating ngayon ang super typhoon, mga next week. So maliligo na sila ng todo pagdating ng super typhoon. So yan na lang po pag-asa nila, at ang problema po nila sa ngayon ay pinutulan na sila, wala pa po yung final na eviction. Ito yung pag-usapan natin. Wala pa yung final na order ng court kung kailan talaga sila alisin. Pero may order nata sila na didemolish at na-demolish na. Ang hindi ko maintindihan sa korte, bakit ang korte ay hindi nila sinigurado na yung mga tao na maralitang tagalungsod, pag giniba yung bahay nila, dapat meron silang malilipatan. Yan ang problema ko sa korte. So ngayon, ang tanging paraan na lamang yan, ipaglalaban natin ang kanilang natitirang karapatan bilang tao na kailangan din nilang mabuhay. Kahit man kriminal, may karapatan ding mabuhay. So, yan ang pagtutukan natin ng pansin, at hindi pa sila umalis ngayon kahit na nagiba ng bahay nila. Pagpatuloy pa rin sila lumaban sa pamamagitan ng paghiga sa nilalatagan na lang yung lupa na kung ano may latag nila, plywood o ano matulugan nila. At ang bubong nila ngayon ay langit kasi kinuha ng mga payong nila kanina. Ang isa pa, siyempre buti ka Daddy Bert, tulungan mo sila doon sa napadalan ng tubig, mapadalan sila ng pagkain. Sa tingin ko, nakausap pa ba si Kapitan Constantino? Hindi pa kasi hindi ko ma-reach siya. So, but anyway, ginagawan kong paraan para makatulong pa tayo sa kanila ng pagpapadala ng pagkain at saka tubig. Okay. So, yung kaibigan mo na politiko, ay tulungan natin yan. At sa pamamagitan ng unti-unti, magugustuhan siya ng mga tao sa mga pagtutulong na binibigay niya. Pwede mo siya makausap kung may mahanap sana siya yung lupa na upahan ng mga tao at patayuan ng mga bahay muna. Babayaran siya kung may-ari. Kung hindi pa ginagamit ng may-ari ang lupa dyan sa Muntinlupa, kakausapin mo o kausapin ni Kunsyal, ni Vice Mayor, kung pwede maupahan at patayuan nila ng ano lang. Sinisiguro naman natin na kung kailangan niya na yung lupa, maghanap naman ng malilipatan bago naman maibigay sa kanya. At least, siguro papayag naman yan kapag si Vice na ang kakausap dyan. So, iyan lang ang mission natin ngayon. So, may nagtatanong dito sa akin, si Lynn Malado Lunas Opids, Acupids, nagtatanong po siya kung paano daw dinidemolish sila. Doon po sila sa Muntinlupa. Ang problema po dyan, may tinatawag na Acero Compound. Yung Acero Compound, yan matagal nang naninirahan dyan si Antonio Acero. So, si Antonio Acero ay parang mukhang may negosyo siya, may mga tao siya, at dyan din natutulog sa 2.6 hectares na Acero Compound. So, dumating ang panahon na may nagsampa ng kaso na Domingo Realty laban sa kanila. So, pagkatapos, nilipat ng Domingo Realty sa Ayala, kung hindi ko alam kung Ayala Corporation o whatever, at nakakuha sila ng court order lien ng court order na pinapalaya sila o di kaya gigibain ng bahay nila. So yung order na yan ay ginawat ni Judge Jikiri. Nagkataon naman itong Judge Jikiri na ito, matigas na judge to, matibay, tsaka ang
masyado akong believe sa judge ito sa kanyang pagiging matuwid na judge. At ang problema ko lang, mamukhang kulang siya ata sa feeling ng pagiging madamdaming makatao na bakit. Sabagay, sheriff naman kasi ang nagpapatupad ng demolition na pagkatapos na may issue ng korte ang demolition order o whatever. Kasi ang batas po sa korte, pagpalayas, mag-issue muna ang korte ng writ of execution. Pagkatapos kung hindi mapatupad ang writ of execution, magpapalabas na sila ng writ of demolition. So, iyan ang dalawang stages. So, sa writ of demolition, ang may obligasyon na ngayon dyan, yung sheriff na nagpapatupad. Ang sheriff dapat sundin niya ang batas na Republic Act 7279 na nagsasabi kapag nailabas na ang utos ng korte na papagiba ng mga bahay ay mayroon pang 30 days. Yan ay hindi naman mahirap intindihin. Nagsasabi lang na sa loob ng 30 days ay bigyan ng pagkakataon ang local government o ang mayor at saka National Housing Authority na makakahanap ng malipatan. Kaya nga, iyan ang matigas na pinagsisigaw ni Duterte dati nung siyang presidente. No relocation, no demolition. So dapat, kung walang relocation maibigay, walang demolition. So iyan ang inuutos ng batas sa Section 28. Sa paragraph 8 yan. Pagkatapos, kung ang mangyari, may pagkakataon na hindi makakakita ng relocation site ang local government sa tulong ng National Housing Authority. So ngayon, may pangalawang utos pa ang batas na dapat i-extend niya hanggang 45 days ang palugit para makapaghanap ng finally ng relocation na malilipatan nila. Permanente o hindi permanente. So, kung habang naghanap pa, entitled din naman ang mga maralitang tagalungsod ng tinatawag na tulong pinansyal, tulong pang pera, pang gastos nila sa kasakali habang nag-aantay pa malilipatan. At ang binibigay ayon sa batas ay 60 times minimum wage. So, ang minimum wage ngayon kung 600, 6 times 6 is 36, so mga 36,000 ang dapat ibigay bawat pamilya. Hindi po yan, Daddy Bert, hindi po yan excuse na hindi na sila maghanap ng malilipatan dahil nagbigay sila ng pera. So kung gano'n, ang tanong, hindi nag-uutos ang batas kung kanino nasa nanalo ng kaso, hindi niya inutusan ng batas yung nanalo ang magbabayad. Kundi, ang may obligasyon dito yung local government code. So ang nangyari dito, ayon sa kanilang aligasyon, ay nagbigay doon na 36,000 ang Ayala na nagpapaalis at nagbigay ng 10,000 ang upaw na office ni Biason. So bakit gano'n? Ang tanong ko, bakit gano'n? At wala na siya pakialam pagkatapos noon. Yan naman ang problema kapag hindi talaga nagkukonsulta sa abogado ang mayor. So kaya kailangan talaga ang mayor dapat may alam sa batas, hindi kay abogado, para nagre-respeto siya, gumagalang siya sa batas. So ngayon, ang nangyari dyan is dahil hindi niya binigyan, so na ngayon nalagay sa balag ng alanganin, saan pupunta ngayon yung mga dinimunis? Walang sinasabi sa batas na kung kagad-agad ay magdidimulis kung hindi natupad yung kondisyon ng batas. So, ibig sabihin, may kasalanan pa rin si Rupi Biason. At saka dapat tutulong ibang mga opisyal dyan na may kapasidad tumulong. Kagaya kay Congressman Jaime Presnede. So, yan ang aking masasabi dito. Hanggang ngayon, wala pang aksyon. Ano kaya? So ano kaya sa tingin mo, Daddy Bert? Ano sa anong developing kaninang umaga nag-live tayo? Sa aking obserbasyon, wala talagang mangyayari dahil kasi bulag pipi at bingi na si Mayor eh. Wala siya, hindi niya pinapakinggan eh. Kaya nga dapat talaga para sa akin, pinakamaganda diyan kung matutulungan na
magsampa na lang talaga sila ng kaso. Kasi para nadadala naman tong mga opisyalis na to na mga ganyang pang-aabuso nila sa karapatan pantao. Yan lang ang aking nakikitang magandang gawin na lang dyan. Kaya kung matutulungan yung mga tao na yan dito, malaking tulong para sa kanila na hindi lahat ng na ipaglalaban naman nila yung kanilang karapatan. Kasi pag wala kang pera lamang, kung wala ka talagang paninindigan, maaari talagang bumigay ka na. Pero at least yung mga tao ngayon, talagang naninindigan na sila, kaya hindi pa rin sila umaalis, na meron pa rin sa kanilang may hope pa rin sila sa ganyang sitwasyon. Yan po yan. So anyway, talagang ikaw give up ka na, wala ka ng pag-asa na nakikita. Wala ako sa sitwasyon na yan, sa ginagawa nila Presnedi, nila Biason, wala. Wala ko nakikita. Kilala mo naman siguro ugali nila kasi taga Muntinlupa ka. Oo naman. Dahil kasi gawain naman nila yan kasi dito sa Acacia, yung isang dyan, wala nang court order ito, walang court order. Giniba nila yung bahay dyan sa Acacia, dyan sa Alabang. Giniba nila. Saan yung Acacia? Kasi pag hindi ka taga Muntinlupa, hindi mo alam yung kung saan ang Acacia. Yung Acacia dito sa Alabang yan, sakop ng Barangay Alabang. Ibang barangay naman yan. Kasi pero, Tony Toto, kasi dito sa buong Muntinlupa, ang pinakamarami talagang informal setters dyan sa Distrito 2. From Alabang, ito yung Distrito 2 sa Alabang, Kupang, Buli, Sukat. Hindi na natin sinasama kasi yung hindi naman kasi mga informal settlers yung mga nasa Ayala, Alabang. So pag pinag-usapan na natin sa Distrito 2, kasi sakop ng Distrito 2 ang Ayala, Alabang. Ngayon, ang mahirap lang dyan, attorney, yung mga talagang binanggit ko sa yung 4 na barangay na yan ang pinakamarami talaga mga informal settlers. Halos lahat diyan ang maraming informal settlers. Pag tinotal mo yan mga nasa 27,000 buong Muntinlupa ang informal settlers. So, ibig sabihin, malapit ba ang lugar nila sa Westville? Malapit sa Ayala, Alabang. Lahat, Kaya ang Ayala ang umagaw. So, ibig sabihin, may balak pala ang Ayala na palakihin nila yung parang Ayala City. No? Maaari po. Parang gawin nila na city, parang city model. Kasi 2 hektarya yan, if I'm not mistaken, 2 hektarya talagang pwedeng mangyari. Oo. So anyway, may comment dito, basahin ko lang comment si Pastor Rodi Rabi, magandang gabi po. May comment dito si Filipino Boy. Basahin ko. Hindi ko alam kung conforme ka dito, basahin ko. Sabi niya ay taga Muntinlupa po ako at alam ko po na elitista po yung sina Biason at Presnedi dahil naging biktima na rin po ako ng kawalang serbisyo nila. Okay, kung sino ba yung Filipino Boy. Ano sabi mo kay Filipino Boy? Totoo ba ito? Totoo yan. I agree. Totoo naman yan. Wala talaga malasakit sa mga magaling lang sila pag nangangampanya. Pero pagdating sa pagpapatupad, lalo na sa pagkarating pagkarapan tao, wala yan. Totoo yan. Kaya I agree dyan sa sinasabi na yan. I agree. Kahit tanungin mo yung mga Montilipeño, yung talagang mga dito, lahat yan mag-a-agree. Ganyan ang mga trabaho nila. Dahil kasi lahat sila, puro mga elitista sila eh. Yan. So anyway, ipakita ko ngayon yung yung video natin kanina patungkol doon sa mga biktima, bagong biktima ni Ropi Biason, yung mga hindi na ginagalang, wala na nga silang bahay, inaagaw pa kanilang higaan, inaagaw pa kanilang payong. Tapos yung una hindi pa pinapasok mga pagkain na tulong ng mga kaibigan at mga tubig. Ano bang klase ito sila? Hindi nga. Nangyari ganito, siguro na ubusan ng load ang kanilang cellphone, wala ng araw. Ang cellphone kasi nila, niloload na nila ng battery mula sa araw.
Meron pa silang solar charger. So, isi-share ko muna, Daddy Bert, yung ano nila, ha? Yung Sige. video kanina. Panoorin natin Sige. na sabay-sabay. Okay, sige. Ito po yun. Yan. Yan po sila. Kita mo, nakaupo na sa bangko. Natutulog sa kung saan-saan. May mga bata, Ang nakakatakot yan, kung may mga konsensya yan, sipin mo, attorney, ha? O yung tuta nila pala, tika mo na, nakita ko yung tuta, nakita ko yung tuta nila, payat. O sige, diretso ka na kwento. Kasi tinanong mo, iyang mga yan, kung talaga may konsensya yan, yung paano, inisip ba nila yung mga estudyante nag-aaral dyan? Mga bata na nag-aaral dyan? Sige na, tignan nyo. No? Di ba? Dapat nga, inano lang mga bata. Wala na sila talagang wala na talaga silang konsensya. Kaya dapat talaga, yan mga yan, talagang wala na ako ibang ano dyan, kundi makasuhan yan mga yan. Wala na ibang kasi hindi na, yung karapatan pang tao, isipin mo, nung una, yung pumunta dyan yung vice mayor mismo, na si Pani Tebe. Hindi nila pinapasok. Ganyan. Yan. Okay. Kaya kawawa talaga yung mga tao na yun. Sa akin na naman kasi, wala na silang bahay. Dapat sana nirespeto ng kanilang karapatan na tao rin sila. Mailagay lang sa malipatan nila. Dapat ang umiiyak, dapat ang City Hall maghanap muna ng maupahan nila na malipatan ng lugar. Ang problema, wala hindi gumagalaw ang City Hall. Pinapaubaya na sa mga tao kung ano ang gagawin. Atty. Toto, tama po yung sinasabi ninyo. Ang problema, talagang hindi sumusunod yan mga yan. Lahat ng klaseng violation talaga mga pinaggagawa naman. Yan. Oo. Tingnan mo yan. So anyway, so piniplay pala nila yung live vlog ko nung una. Tapos ito naman, may sabi naman si Maribik Maligaya. Sabi niya wala silang malasakit sa mahirap. Yes po, attorney. Basta may nakita silang katuparan sa pwedeng pakikinabangan. So yan. Totoo yan. Talagang wala na talaga silang malasakit. Kaya nga kaya nga dapat sabi ko, talagang hindi na dapat sila maluklok pa. Darating itong gaganti ang mga botante sa 2028. Kailan mag-organisa natin? Kahit itong barangayan, pag natuloy itong barangayan, yung mga barangay captain nila, hindi na doon dapat talaga iboto. Hindi na dapat talaga. So, ngayon, nais kong bitbitin dito sa sa aspeto na yung ibang mga ibang mga video. Yan. Ipakita ko rin ito. Yan, tingnan mo yan. May abogado kami. Sinerge na ng abogado namin itong kalagayan. Mali ito, sir. Mali. Kaya mandya ka, sir. May pananagutan ka sa amin. Ibalik ko sa amin yung mga bahay namin. Yan, yung mga walang hiya na yan. Kung kayo bukas nila, kapitan, kasi kulang kayo ng papel. Kaya ganito ginawa nyo, tago dahil illegal yung ginagawa nyo. Nakita nyo, di ba? Ganyan ka, walang ganyan. Okay, may isa pa akong video ipapakita. Ito sila nahiga, Kita mo yung nahiga sila? Tulog kagabi, lakas ng ulan, basa kami. Kaya yan, mga tulog sila. Po, yung matanda namin, pag-alagala na naman. Yan, mga nawasak na bahay. Alala naman sila. Kainitan ng panahon.
Yan. Buti kahit pa paano may mga puno, masilungan, no? Hindi, pero ang mahirap po dyan kasi yung Kanya-kanyang hanap ng lihim po. init at ulan. Diyan baka magkasakit. Doon ako nag-aalala. Yan. Oo. Doon ako nag-aalala. Yung init ba, init. Tapos uulan, init, uulan. Tapos may darating pang bagyo. Di ba? Oh. So, paano na yung mga tao? Ihi ka dyan na. Dito ka sa may ano na. Tago ka sa may pum. Sa loob. Oo, huwag So, kang ihi kung magsambatan ng saan-saan. reklamo sa ano, Gusto mo sa guardhouse ka umihi na eh. Commission on Human Rights. Oo, dapat lang. Hindi ba magkakaroon ng ano dyan? Asikaso yung kwento nila, na pirmahan Oo. nila ipanotaryo, kahit senyor isulat sa namin, papel, bangas kahit na sulat tuhod kamay yan. lang. Oo. Sige. So, ito pa, meron pa. Po sila. Oh. Human Rights, Sunday Operation po. Sunday Operation. Sunday Operation po nila to. Naku, bawal para, Daddy Bert, ang ano, bawal sa batas na mag-demolish na Sunday. Kailangan Kaya nga. office hours lang. Kaya nga. Walang working holiday. Sunday Operation, Sunday Operation. Naku, Sabi ko nga sa'yo, attorney, lahat ng klaseng paglabag ginagawa ng mga yan. Kaya talagang human rights, talagang dapat makasuhan sila sa human rights. Hindi na makatao yan. makilala ba itong mga taong ito? Ang mga tao ng Ayala, makikilala ba yung mga ito, mga pangalan nila? Alam ko, nakuha yan. Nakuha yung mga pangalan. Nakuha yan, mga pangalan. At saka sa pagdidemolish na Bert, ang batas ang sasabi na dapat naka-ID sila lahat. Oh, tama ka. Wala. May nakita ka bang mga ID? Wala, di ba? At least ebidensya natin ito na sinuway nilang batas. O, kaya nga. Yan, maganda yan. Ewan ko bakit mayroong mga taong nagpapagamit, ha? Oh. Oo, sumusunod Human sila. Rights, Sunday Operation po. Sunday Operation. So anyway, pinakita ko na ang iyan ang topic natin, no? Basahin ko lang ano sa mga comment natin dito, si Elsie Astor Talagtag. Marami po 'yan. Meron po video sa po saktan ng here. O kailangan ko mga video kung makapagbigay kayo mga pananakit o ano, yung ibang mga video pa ipunin natin. Mga sabi ni Elisa Astor Talagtag, mga guard po yan, ng mga military ID. Walang ID. Kumukuha sana ng mga pangalan nila, mas maganda. So ngayon, natapos na natin ito at i-assure lang natin sila na tulungan natin sila, Daddy Bert. Okay, salamat po. Salamat. Naman, ang pag-usapan natin ay, ang alam ko ay kinasuhan ka ng libel ni Ropi Biason tsaka ng kanyang asawa. So, ngayon, lumabas sa desisyon na kakasuhan ka ng libel. So, ngayon, in-estimate na kita ko doon talagang walang libel, pero bago tayo mag-comment, ipalabas ko muna rito ang iyong pinalabas na video kung saan yun na nagiging dahilan ng libel mo. Okay? Oo. Sige po. Papalabas ko muna. Sige po. Okay lang. Ito yan. Siguro naman, matanda mo yan, oh. Oo naman. Ayan. Tingnan natin. Natotoo lang po yung ginawa niyong video para kay Ampaya. Yan. Tama yan. Hindi naman po ninyo talaga gusto si Allen Ampaya eh. Dahil kasi kung gusto niyo talaga si Allen Ampaya, sana sinasabi ninyo na kung bakit niyo siya gusto. Wala akong matibay na igangang mapangahawakan na gusto niyo po siya talaga. Alam ko niyo, pag ako tatanungin ninyo kung bakit, lahat maraming pwede nga ilagay doon. Pwedeng maglagay sigaring doon, pwedeng ilagay kung sino mang gusto ilagay. Kasi hindi naman kayo nagsasalita eh. Pag kayo talagang bukal sa loob po ninyo, Mayor, yung kagustuhan ninyo, dapat
ilinalahad nyo sa salita. Kumbaga, may gawa. Okay? Kaso, dun sa ginawa nyong video, wala naman kayo sinasabi na talaga kung bakit nyo siya gusto. Pero ganun pa man, ginawan ko ho ng Mayor, para ho ika ng tingin ko mas gusto ninyo talaga si Temi Sibutag dahil siya ang Vice Mayor ninyo sa kasalukuyan. Diba? So, pasensya na kayo, Mayor, ha? Pero yun talagang yun po ang ika ng obserbasyon ko. No? Panoorin na lang po ninyo yung ginawa ko, Mayor. Tama yan, tama yan. Yan. So, ayan lang, napapakita, ang kabuuan yan ay ganito. Gusto ko lang malaman ng nanonood sa atin, anong konteksto niyan. Ganito po yan. Noong eleksyon yan, yung nakaraan. Tapos ito si Mayor Roque Biazon ay nagpalabas ng video na walang sound. Nagtuturo-turo siya ng kamay, kaliwa kanan, sa gilid, kaliwa kanan. Pero sa tinuturo niya, may nilagay sila na text na ibuboto daw niya si Alin Ampaya. So, yan ang tinuturo niya. Tapos ang ginawa naman ni Daddy Bert, ang ginawa naman niya, ay hindi siya naniwala na suportahan niya si Ampaya kasi medyo natakot lang siya sa grupo ni Presnedi, no? Naobliga siya na suportahan si Alin Ampaya. Pero ang gusto niya suportahan, ang alam mo, ay mas gusto niya suportahan si Garing. Tama? Saka si Simundak, di ba? Yun. Ang ibig sabihin, yun naman ay sariling opinion mo, hindi mo sinasabi na narinig mo na yun ang iboboto niya. Tama, diba? Tama. Okay. Ibig sabihin, opinion mo yun. So ngayon, itong desisyon ng piskal, mag-MR tayo, sinasabi niya na yung sinabi mo daw ay kasinungalingan. So itong gagawa tayo ng motion for reconsideration na hindi kasinungalingan yon. Baka hindi lang alam ng piskal ang ibig sabihin, ang kaibahan ng kasinungalingan sa opinion. Walang opinion na kasinungalingan. Tandaan mo. Tama, naintindihan mo ba ibig sabihin? Sa mga nakikinig sa akin, there is no such thing as false opinion. Tama? Walang klaseng opinion na hindi totoo. Ikaw, naintindihan mo ibig sabihin? Tama po. Opinion ko lang yun eh. Paniwala ko yun eh. Kaya hindi mo pwede sabihin na hindi totoo yun. Tama. Okay? Naintindihan na ninyo? Opo. Ang libel ay nakasandal sa may bagay kasi sinabi na hindi totoo. Tanong, ano yung hindi totoo doon na ginawa mo sa video mo? Iyan nga, ang akin bilang hindi naman ako abogado. Dali lang. Okay. Paliwanag ko para maintindihan mo ninyo. Okay. Sa akusasyon ni Biazon, Biazon pala, pasensya ka na. Sa akusasyon ni Biazon laban sa iyo, ay ikaw raw ay nagsisinungaling nung gumawa ka na yung video niya, kinuha mo, tinanggal mo yung teksto at pinalitan mo yung teksto na ang tinuturo niya sa portahan na iba, hindi si Ampaya. Yan ang ibig sabihin kasinungalingan. Ngayon sa'yo, ano ba ang pakay mo? Ano ba sa tingin mo? Bakit mo tinanggal at pinalitan? Hindi kasi ganito, ang opinion ko dyan, opinion ko lang naman talaga yan, tama yung sinasabi mo, opinion ko. Kasi kung ikaw talaga bukal sa loob mo, lahat naman ng mga politiko, di ba? Lahat. Pag ikaw talagang gusto mo isang tao, itinataas mo pa nga yung kamay niyan eh. Di ba? Tapos nagsasalita ka, ito ang kandidato ko. Wala eh. Tinuturo lang nga. Kaya sabi ko, naisip ko, hindi nito gusto talaga
si Ampaya. Kasi kung gusto niya, bakit hindi niya itinaas yung kamay o tapos sinasabi niya na ito talaga ang kandidato ko. Kaya lahat Okay, doon, kaya nga sinasabi, kaya nga sinasabi ko doon. Yan, ang opinion mo sa suma total, ang opinion mo ay ganito. Kung talagang totoo na nagsusuporta sa kay Ampaya, dapat very vocal siya. Yes, Dapat tama. sabi niya. At Tama. inaan sa Bingo. kanya ang kamay. Hindi yung tatahimik-tahimik, paturo-turo ng paturo-turo. Di ba? Tama. So, ngayon, siyempre, maaaring sabihin niya, style ko lang yun eh. Okay, style mo lang yun, pero problema style mo, iba yung interpretasyon ng iba. Maaring ang interpretasyon ng iba na ikaw nagsabi ng totoo, pero hindi lahat po ay nag-iisip na pareha. Tama? Tama. Okay, ito na ngayon. Papasok na tayo ngayon sa ating gagamiting armas. Mag-file tayo ng motion for reconsideration, tuturuan kita. Ang gagamitin nating panglaban ay yung decision ng Supreme Court sa kasong Art Borjal versus Court of Appeals. JR number 126466 na idinesisyonan ng Supreme Court noong January 1999. Si Art Borjal ay kolumnista ng Philippine Star. Tama. Tapos, nakasaad doon ang tinatawag na Fair Comments Doctrine. Kung comments yun sa'yo, ang tanong na lang, fair bang comment mo o hindi? Yan na lang ang issue natin. So, sinasabi sa leksyon ng Borjal versus Court of Appeals na ang lahat ng opinion, kahit mali pa yan sa tingin ng iba, basta konektado sa detalye na pinagbabasihan, ay fair. Kahit kunti na lang ang basta medyo logical lang, fair. Ibig sabihin, maaring iba-ibang opinion at ang lahat ng iba-ibang opinion maaring fair. Hindi mo, fair. Ibig sabihin, fair. Ano ba yung patas ka lang? Oo, tama. So, yan ang gagamitin natin na argumento. Okay. Isa pang argumento, sinasabi nila hindi daw yung konektado sa trabaho niya bilang mayor. Ang pangkontra naman natin yan, gagamitin natin ang argumento na actual malice doctrine. Nang sinasabi kapag ang tao ay opisyal ng bayan o di kaya public figure na kilalang kilala, which is undeniable, kilalang kilala siya sa Muntinlupa dahil mayor siya, ay ganon pa rin sumatotalang epekto. Kailangan patunayan ni Biason na ikaw ay nagsisinungaling. Paano niya kaya mapatunayan yung nagsisinungaling ka kung ang sinabi mo, opinion lang? So, panalo ka na. Ito kasi yung circumstansya na kailangan patunayan para matatalo ka niya. Kailangan mapatunayan niya na hindi totoo na hindi siya sumusuporta kay Ampaya. Okay. Pangalawa, patunayan ni Biaso na alam mo na hindi ang totoo ay si Ampaya ang gusto niya. Paano niya patunayan yan? Pangatlo ay kailangan patunayan niya na alam mo na sumusuporta siya kay Ampaya, pero binabaliktad mo na sumusuporta siya kay Garing o kay sino man isa ba. Pero ang depensa natin, hindi po yan salita patungkol sa kung ano ang nangyari. Ang nangyari ba ay talagang sumusuporta ka o hindi? Ang usapin ay hindi patungkol sa kung ano ang totoo, anong hindi. Kung hindi, ang issue ay kung tama ba ka ba o mali. Iba yung tama o mali kaysa totoo o hindi totoo. Intindihan mo? Opo. Medyo lumalalim na bang ating pag-uusap? Dinadala ko lang nakikinig sa atin sa malalim na pag-uusap. Para doon natin mahimay-himay kung ano ang libel, anong hindi libel sa mga sinabi ng tao. Sa sinabi ng tao ay kailangan patunayan mo na hindi totoo ang sinabi.
At tahasan kong sinasabi kapag opinion na sinasabi mo ay hindi maaring maging kasinungalingan ang opinion. Ang opinion ay maari lamang maging mali o tama. Depende sa kung sino ang nakarinig. Sabihin natin, halimbawa, ikaw, Mr. Rupibiason, ikaw ay hindi pa tuli. Opinion ko yan na hindi pa siya tuli. O, malalibel ba ako o hindi? Opinion ko yan eh. Kasi, kung hindi ka tuli, parang duwag ka ang lalaki. Hindi ka totoong lalaki. Kasi ang lalaki dapat tuli. Di ba? Okay, sasagutin niya, kakasuhan niya ako. Toto Kausing, mali ka. Bakit? Tuli po ako. Sabihin ko, patunayan mo. Hindi, itong asawa ko, aking testigo na hindi ako natuli ako. Kagaya rin sa ako, siyempre kami mga Ilonggo, binabansagan kami sa mga kapwa naming Bisaya na mga galing sa Cebuano, galing sa Waray, na ang mga Ilonggo daw ay mga supot, mga hindi tuli. Yan ang bansag namin. So, pag may tatawag sa akin, ay, Ilonggo ka, hindi supot ka, hindi ka tuli. Eh, sabi ko, ang magpatunay niyang asawa ko lang sasagot sa inyo. Nakikwento lang ako niyan para himay-himay at maintindihan ng nakikirinig sa atin kung ano ang pagkakaiba ng opinion kaysa pagsasabi kung fake news o hindi fake news. At ano nyo, walang fake news na opinion. Ang opinion ay opinion. Ang opinion mo lang, sumatotal, sa opinion mo dahil tahimik siya, hindi na salita, tinatago niya ang totoong damdamin niya na ayaw niya kay Ampaya. Yeah, mga opinion mo gano'n, di ba? No. Yun, gano'n ang ating pagtitira dyan. So, having said that, I hope so na maraming natutunan sa batas ng libelo yung nakarinig sa atin. Tama. At sa batas din sa batas sa pagdidemolis na kailangan bago demolis, dapat i-relocate mo na mga tao. Okay? Kaya alam mo na tayo, ipaglaban natin sila. At kailangan ipagpatuloy natin ang laban na ito. Ipagpatuloy natin ang laban para sa tama. Para sa tama ang ating laban, para sa katarungan, at para sa katotohanan. Para sa batas, ipaglaban natin ang batas. Kahit sino pang kampihan ng batas, ipaglaban natin ang batas. Maring pabor ang batas sa kalaban natin, wala akong magagawa. Kailangan kampihan natin ang ating kalaban kung ang batas ay kumakampi sa kanila. Kaya, kumakampi ako sa batas laban sa impeachment kasi ang mabuting adikain para sa impeachment ay binalahura ng isang malasatanas na proseso na ginamit nila. May isang parang mahalin tulad mo ito sa isang usapin na may isang taong pumatay. Gusto mo siyang parusahan hindi sa pamamagitan ng ililiti sa korte, kundi gusto mo siyang gilitan sa liig. Kagaya ng ginawa nila ng mga congressmen kasama si Fresnedi dahil na pirmahan na ng 1/3 na dami sa kanila o isa sa bawat 3 na congressmen o 100 minimum of 102 na congressmen, actually 215 pa na congressmen ang pumirma. Dinaan nila sa ganun marahas na paraan at inangat ang articles of impeachment at binigay sa Senado. Hindi man lang nila binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag si Sara sa kanilang impeachment na nireklamo. So, dahil doon, kailangan pa nila respetuhin ang Section 1, Article 3 ng ating Constitution na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Tama po. Kung sa Tagalog pa, walang sinuman tao ang matanggalan ng buhay o patayin, matanggalan ng kalayaan o bilangguin, o
matanggalan ng kayamanan o kumpiskahin kung walang desisyon ng batas. Sa maikling sabi, walang matanggalan ng mga karapatang binabanggit ko kung walang batas na nagsasabi na tanggalan sila. At walang mga tao rin mapagkaitan ng patas na pagtingin sa batas. Kung ang security guard, kung ang pulis sa pamahalaan, bago mo tatanggalin, pinapaliwanag mo, sa tingin ko naman ay maraming aayon sa sasabihin ko na si Sarah ay may karapatan din magpapaliwanag. Nawala lang ako sa ere na mayroon natang bumanat sa akin. Anyway, tapos na rin ako, babati na lang ako. Ha? Okay? Sige po. Okay. Sige. Good morning, Ropi Biason! Good morning, Jaime Presidente! May batiin ko lang may mga pumasok, no? Soon kami naman dito sa Butuan City, mademolish, please save us, attorney. Maaaring mangyari ito, mga demolition, ano na lang tayo. Maggagawa lang tayo ng party list, demolition party list. Okay ba sa'yo? Wala tayong gagawin. Kundi mga tulungan natin, mga nadidemolish. Elise Astor Talagtag. Bakit may oras magkaso? Pero hindi mapapansin ang... mas may oras pa daw may panahon pa si Biason magkaso, pero hindi na pinapansin ang mga niya, mga constituent niya. Tama. Yan ang sabi rito. So hanggang dyan na lang, no? At magandang umaga na. 12:05 na. Magandang umaga sa lahat. Okay. Kasihan sana tayo ng Diyos, tanging ang kakampi lamang po natin ay divine intervention. Naniniwala ka ba sa divine intervention, Daddy Bert? Oo naman. Magbigay ka ng halimbawa na magpapatunay na talagang totoong may Diyos. Unang-una, wala akong pinanalangin sa Diyos na hindi siya natupad, ha? Lahat ng pinanalangin ko sa Diyos, wala akong hindi natupad. Hindi ko naman alam kung ano pinalangin mo eh. Oo nga, pero kaya lang, ganito, sample. Nung magkasakit ako, halos parang bangkay na ako. Parang bangkay na ako. Ngayon, sabi ko sa kanya, mahal na Panginoon, kung ako man po ay oras na para humarap ako sa inyo, tatanggapin ko po. Pero pagbibigyan nyo pa ako ng panibagong buhay, ibig sabihin, meron kayong plano pa para sa akin. Eto na ngayon. Okay. Eto na ngayon ako. Marami ng pagpapatunay. Tanungin mo ako kung ano ang katibayan ko na may Diyos ka. Sige. Ikaw, ano? Ito. Di ba, ang mga congressmen natin nagnakaw sa flood control? Oo. Nakaw dito, nakaw ron. Tapos tinatayo nila ng mga flood control, mga diki, mga kulang-kulang. Tama. Ipinadala ng Panginoon ang malaking baha. Tapos nasira. Nabisto sila lahat. Yan ang aking katibayan na may Diyos nga. Tama ka dyan. Di ba? Oo. Sige, with that, magandang umaga po sa lahat ng mga taga Metro Manila, sa lahat ng mga taga Butuan, lahat ng mga tao sa buong Pilipinas, sa mga kapatid naming Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. Sa mga kapatid nating Kristiyano ay God be with us and to God be the glory itong lahat ng ginagawa natin. At siyempre sa mga Cebuano speaking, maayong buntag kaninyong tanan. Sa lahat ng mga Ilonggo, maayong aga sa inyo tanan. Sa lahat ng mga Karaya, bayad nga aga. Sa mga Ilocano,
na ibagabigat. Sa mga kabalin ko, Mayap Abak, sa mga kapatid nating Muslim, mafia sa inyo langon, mga pagari, mga pakat, maray may lahat sa mga tausog. O sa mga Surigao nun, maradyaw nga aga sa inyo hurot. O yan lang muna sasabihin natin. At sa ating lahat, good morning, Philippines. O, andyan na.